Chair, uh, Senator JB, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kadalasan po talagang napag-iinitan itong mga public utility vehicles na mga kasamahan natin. Minsan may mga buntis kami na isasakay, Mr. Chair, magtagal lang kami ng kaunti doon sa loading station, inuhuli na kami. At dumadami, padagdag ng padagdag habang nangangatwiran ka kasi nga may buntis kang sinasakay, PWD. Siyempre, hindi naman po yan mabilis na makakasakay. So, pag inabutan na kami ng go, minsan doon sa mga kanto, talagang hindi kino-consider yung aming mga paliwanag na hindi naman makapag sakay ng mabilis dahil nga PWD itong mga to, buntis. At ang kadalasan din po, Mr. Chair, yung mga kasamahan po namin na sinasabi na out of line, ang MMDA, sinara yung mga sunod-sunod na kanto kung saan yung pinakamalapit kaming mag-U-turn. Kapag lumagpas po kami ng 200 to 300 meters, Mr. Chair, katakot-takot po na multa ang inaabot namin na hindi naman po namin kasalanan na walang U-turn doon sa pinakamalapit dahil isinara. Pero ruta pa rin po namin ito. Napakarami po niyan, Mr. Chair. At kapag kami ay mga nasa loob din ng mga private na terminals, pagka pinapasok po kami ng iba-ibang traffic enforcers, ganun na lang po ba na wala naman lang kortesiya sa amin na magkakandak kami ng inspection, investigation dito sa loob ng terminal po ninyo. Ang nangyayari po, basta na lamang sila papasok, may mga bitbit kasing baril. Kaya itong mga miyembro po, takot na takot, Mr. Chair. Sana ito yung mga masolusyonan natin at isa pa, yung sinasabi natin na kapag wala naman talagang kasalanan yung driver, kitang-kita sa CCTV, sa mga cameras, bakit po kailangan pa nga ikulong ng napakatagal at kailangan maghanap kami ng napakabigat na pangpiyansa. Alam niyo po, Mr. Chair, barya lamang ang kinikita namin dito. Pero ho, napakabigat po ng piyansa. Nitong mga nakaraan lang, meron din kaming mga kasamahan na nabigyan ng warrant of arrest dahil nga hindi rin po nabibigyan ng tamang mga subpoena. Pagka kinasuhan po kami, mali yung address na ibinibigay o naibigay. Kaya hindi kami nakaka-attend doon sa hearing. Isa pa to, isa pinakamabigat, Mr. Chair. Walang pagkakataon na maipagtanggol namin ang aming mga sarili kasi nga mukhang inililigaw din, hindi man lang nagkakandak ng mga investigation. Kung kami ay mahuli o makakasuhan, so paano namin malalaman na may hearing na pala? Ito po ang isa sa pinakamabigat, Mr. Chair. Lahat po eh. Halimbawa si Madam, may nagkaso o kinasuhan, wala pong eksaktong address. Ang lalabas na lang po, hinahanap na kami ng ating kapulisan, sineserve na yung warrant of arrest. Pero pag sinerve yung warrant of arrest, alam kung saan ka nakatira. Pero pagdating doon sa pagpail ng kaso, hindi tama yung address na ibinibigay. Mr. Chair, sana sa DOJ magkaroon din sana ng mga circular o hindi ko po alam kung anong tawag dito dahil hindi naman po ako abogado. Paano natin may address to? Kasi bilang mamamayang Pilipino, kailangan po namin sagutin yung mga akusasyon sa amin ng tama at maipagtanggol po namin ang aming mga sarili. Doon pa lang, Mr. Chair, laglag na kami. Yes. Ganito kasi, Mr. Balbuena, kung ano yung sinubmit na information ng pulis sa korte, yun yung nakalagay sa warrant. So, ibig sabihin, yung pulis may problema, hindi yung DOJ. So ngayon, pulis, yung PNP, pakisagot po yung dilemma ni Mr. Mar Balbuena na alam nyo, yung address na ibinigay nyo sa DOJ ay mali. Kaya nga, hindi na sila nagkaroon ng time para makapag-respond. Kasi nga, napunta sa wrong address yung subpoena. Now, here comes the warrant of arrest. Alam na alam nyo kung saan hulihin. Alam nyo yung address, tamang address.
Pakisagot po yung sabi ni Mr. Balbuena. Sir, unang-una sir, ngayon lang din ako naka-experience ng ganun, ano? Yung mga sinampa kasing kaso ng mga PNP sir, based din dun sa information or yung mga binibigay din ng mga tao. Yun ang kanyo. Kung may ganun kayong experience sir, sabihin nyo na sa amin at sa National Headquarters pa lang ikakat na natin yung ganun na kalakaran. Sasabihin ko na rin sa mga tao na ano, mga tinutukoy ninyo kung sino yung nagsampa ng kaso sa inyo. Mr. Balbuena? Damage has been done na Mr. Chair, pero sana talaga pong mag-conduct din muna tayo ng investigation kung tama din ba yung complaint o yung report po na ginagawa kung saan tong mga tao na to, kasi unfair po talaga Mr. Chair na nasampahan na akusado ka na hindi ka man lang nakadaan sa piskalya. Sana ma-address po natin ito sa ating mga kapulisan. Ito po talaga yung pinakamalaking problema kung bakit nasasampahan kami ng kaso sa korte na dapat sa piskalya pa lang na pagtatanggol na namin ang aming mga sarili. Mr. Chair. If I may. Yes, Yes. Congressman Busita. Mr. Chair, kailangan po talaga mabigyan ng ma-address ito at maproteksyonan yung maliliit na motorista. Kasi Mr. Chair, tanggapin natin ang katotohanan. Pag yung kabilang party ay marunong, may legal counsel, sometimes strategy po ng iba yan eh. Sa pag-file ng kaso, isasala yung address ng respondent. Then, pag may warrant of arrest na, malalaman ng complainant, ko-coordinate sa police, ibubulong na yung tamang address doon sa subject. Talagang sometimes, siguro hindi aminin ng iba yan, pero sometimes, or most of the time, strategy ng ng iba yan eh. Kaya dapat talaga maproteksyonan, Mr. Chair, yung maliliit na manggagawa na katulad doon, nabanggit ni Mr. Balbuena, hindi na dinig yung panig nila. Then, pag may warrant of arrest na, alam na yung exact address. Thank you, Mr. Chair. Yeah, kasi hindi nga nakapag-reply itong yung sinasabi ni Mr. Balbuena dahil hindi niya natanggap yung subpoena. So since hindi niya natanggap sa subpoena, so tutuloy-tuloy yung takbo ng kaso sa piskalya hanggang sa umakyat na sa judge. Lalo na kung magkaroon ng probable cause dahil hindi naman sumagot yung inakusahan. So walang kasalanan doon yung DOJ. Ang may kasalanan yung nag-complain na maaaring nag-file ng wrong address at yung or kung dumaan sa police, yung isumite ng police sa piskalya na address, yun yung lalabas. Okay, anyway, gagawa tayo ng bill nga tungkol dito at yan isa sa mga pag-uusapan natin. Eventually, we will tackle that and all stakeholders will be summoned and ask for their opinions. Let's move on. Yung quota system, ticketing quota system ng LTO at saka pagde-deputize sa mga traffic enforcers. Kasi LTO, you hear? Okay. Yung paninikit, pagde-deputize para doon sa mga pulis na pwede manikit, bakit niyo binibigay yung deputization sa mga opisyal, hindi mismo doon sa mga tao na mag-issue ng ticket? Mr. Chair, It might not be LTO, maybe MMDA kasi marami na ako na encuentro na insidente na ang nakalagay sa ticket, deputized sa ticket ay kernel. Totoo yan. Puro kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si kernel nakapirma na agad dun. Bakit ganon? Mr. Chair, on the part of LTO, O major o captain pero matataas ang rango. yes, Mr. Chair, on the part of LTO, ini-issue lang po namin yung yung ticket, traffic citation ticket to those who nag-train sa amin po and nag-issuean ng deputization order. 1:1 po siya. Okay, paano kung ang nag-train is Tomas si Colonel, pasintabi Colonel, hindi kasama dito. Sabi ni Colonel, yuhu, ako gusto ko manikit, gusto ko ma-deputize niyo ako. Nag-train si Colonel, i-deputize niyo pa rin? Kung nag-apply po yung colonel at willing po siya mag-conduct ng seminar and trainings,
Pero use your common sense. Colonel, magbibilad sa araw dyan sa kalye para maghanap ng traffic violators at para maniket. You could have just say, no, Colonel, you're not qualified. Dapat may qualification. Colonel, you're overqualified. Huwag ka nang sumama dito. Kasi nagagamit sa extortion to eh. Nagagamit sa korupsyon. So dapat ang issue na ng ang ma-deputize lang patrolman kasi sila naman talaga yung nasa kalye. Marami na akong ganitong insidente. Colonel ang nakapirma sa ticket, ang nag-issue si patrolman, iba't ibang lugar. Kasi siyempre pag si Colonel monitored niya, magkano yung naano mo dito bata? 'Di ba? Napunit dito 5 tapos naibalik yung punit. O di may nangyari, mga ganun ba? So, will you stop the practice of deputizing high-level officials sa PNP because it is being used to extort money from motorists? Yes, Mr. Chair. We'll look into that, Mr. Chair. Ang ibibigay niyong rason, MMDA, meron ba dito DILG and MMDA? DILG? Wala. Okay, yung MMDA, nag-excuse dahil meron siyang importante pupuntahan. Mamaya, gusto sabihin si Congressman Busita, stop that practice sa inyo, Colonel, pakiparating mo sa Kamkrame na wag na mag-volunteer yung mga matatasang ranggo sa PNP na para mag-train sa LTO para paano sila maniket para mabigyan lang sila ng deputation. Yes, sir. We will comply, sir. We will comply. Colonel Congressman Busita, sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pareho po yung observations natin. Pero personally, ang nakikita po namin lagi sa local government units, isa na po dyan itong Las Piñas. Major po yung deputized nila at ang taga-ticket patrolman. And for your information, Mr. Chair, sa Las Piñas, if I'm not mistaken, nagbibigay sila ng 20% incentive sa police. 20%. Ito ang sinasabi kanina, quota system. So, 20% sa police. Okay, LGU ito. So, ibig Yes, sabihin, Mr. Chair. so yung mayor sa Las Piñas ang dapat natin kinakausap dito. So, LTO, meron ba kayong hold? Maybe it's the DILG that we have to talk to. So, next time, siguro, Comsec, we have to invite the DILG. Yes, we invited. Yes, pero Did they give any reason? Why? Sino sa DILG in-invite mo? naka-advance by secretary. Well, then invite secretary again for the second time. And for last weekends, we have traffic management. Na-invite? Nandito? Pinadala. Saan? Mr. Gonzales. Kaya pala tinuturo kanina ni Congressman Busita. What in the hell? Major ka. Major ginawang deputy para manikit. Chair, ano po ako, retired po ako ng policer. Kaya nga, kahit na major ka. So, ikaw ang traffic head. You're Yes, a sir. retired major, right? Na, And you're the traffic head. yes, sir. Yes, sir. And how many people do you have under you? 160, sir, na traffic enforcer. 160. Local, sir. Bakit ikaw pa sa 116 kat alipolis mo na pwede mo naman i-delegate na kayo na manikit yan. Ako si Major, magagawa ko ng mga policy natin, sa operation natin, ako magpapatakbo. Bakit ikaw pa ang nag-volunteer na magkaroon ng ticket? Mr. Chair, wala po akong panikit, sir. Deputize ka raw eh. Sabi ni No, Congressman no, Busita. Mr. Chair, clarify ko lang po. Si Mr. Retired police, siya po ang chief ng traffic sa Las Piñas. Meron po silang deputized enforcer na police major. Yung po ang tinutukoy ko. Not the So, chief. Mr. Yes, Gonzales. Mr. Chair. So, sino itong police major na dineputize ninyo na para bumabad sa araw at maghanap ng traffic violators at mag-issue ng ticket? Sir, nag-a-apply po sila sa amin na ma-deputize ng MMDA. Anong reason sa palagay mo bakit itong si Major nagbo-volunteer samantalang sabi mo may 160 traffic enforcers Yes, sir. yan na Yes, sir, mapapabaran? man. Kasi Bakit? po, Anong reason? Sir, enlighten us.
Ano Ay, yung dahilan? ay, Bakit Mr. si Chair. Major ay gusto? Ang ano po namin kasi doon, kasi po pag yung mga sabihin sir natin yung pong mga law, mga sergeant, yung mga patrolman, pag sila po ay naililipat po ng ibang lugar, dala po yung panikit nila. May hirapan po kami mag-retrieve. Kasi po, yung pong panikit ay meron po yung issued po ng Las Piñas. Pagka po yung halimbawa po, Mr. Sir, Chair. let me cut you off. Let me cut you off. Yes, sir. Ang nakalagay sa panikit ay si Major. Yes, Chairman. Okay. Para ma-issue yung ticket at maging legal yung pagka-issue ng ticket, dapat si Major nandoon sa site, siya mismo ang nakita ng violation at siya yung pipirma, siya mag-explain doon sa traffic violator. In this case, wala si Major palagi. Ang nag-issue ng ticket na pirmado ni Major ay si patrolman o kung sino pa man yung mga alipores niya. Hindi siya pwede hindi valid yung ticket na yan. Kapag i-contest ko yan, panalo na agad ako. Because wala doon si Major eh. Yes, Mr. Chair. Siya po kasi ang ini-issuean po dapat. Pag-gamit siya po ang gumamit po, sir. No? Exactly. Dapat nandoon siya. You agree? Tama po, sir, yun. Tama Then po, sibakin mo Mr. Chair. na yung panikit ni Major. Yes, Mr. Chair. Maasahan ko po yan. Mr. Chair. Lahat po nang naka-issue po sa mga officers, ay re-recall ko po sa lahat. I-recall mo. I-use niya sa mga kanya mga tauhan. Exactly. Ngayon sabi pag nalipat, edi i-transfer na naman ulit doon sa naiwan dito. As simple as that. Mr. Chair, salamat po, sir, sa Thank payo you niyo, sir. So, Sir Jose Gonzales, so maasahan ko po, effective immediately, yung pong panikit sa mga opisyal ng PNP sa Las Piñas, i-recall niyo po. Yes, Mr. Chair. Thank you very much. PNP, you agree with me? Yes, sir. From this time, sir, we will advise all the local police to refrain from getting tickets, especially those senior officers sa mga local government unit. Tama po kasi yung sabi ni Congressman Busita, sir, na the local government unit are giving incentives, percentage dun sa nahuhuli nila. Kaya yung mga tickets, yung mga masisipag umuli, yung mga ano, kasi may mga incentives. Thank you, sir. So, sino ang pwedeng magpahinto dito sa quota system? Halimbawa sa LGU, so maybe the DLG, we have to call the DLG, COMSEC next time, send another invitation sa DLG. Okay. LTO and an MMDA, we should stop this practice na nagbibigay ng quota at nagbibigay ng commission sa mga traffic enforcers nag-issue ng ticket. Mr. Chair, on the part of LTO, we don't have any quota because we don't have percentage. Ano man po yung penalty na nakalagay na imposed doon sa violation, yun po yung nata-turnover po sa government. Wala po kaming incentive. Wala nang MMDA? Walang umalis na MMDA? Mr. Chair, Congressman Busita. Mr. Chair, if I may, nung ako po ay nag-regional chief ng HPG, nagkanda ako ng seminars. Go ahead. Yes, Congressman Mr. Chair. Busita. Nagkakandak po kami ng seminars, in other words, para po bang na-educate namin yung mga motorista doon sa region kung saan ako na-assign. And bumagsak po yung revenue ng isang provincial chief ng LTO. At ang sabi niya po sa akin, Colonel, nasabon ako sa LTO kasi bumaba yung revenue ko. Tanong ko lang po, Mr. Chair, sa LTO, kasama po ba sa performance rating ng district offices yung amount or revenue collection nila periodically? Wala po. Wala po, Mr. Chair. Kasi nasusundan ko yung kay Honorable Senator Tulfo Dahil for so many times nakita po natin parang may pwersa doon nagtutulak sa enforcers ninyo sa LTO
Kahit mali-mali huli, talagang pinipilit nila eh. Plus yung information nga po na nasabon yung kilala kong district officer dahil bumaba daw yung collection niya sa apprehensions. Siguro dapat makita rin dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We will look into that. I'll coordinate with you what region so that ma-actionan po namin agad. Siguro sa next hearing, Mr. Greg Pua ng LTO, kayo, HPG, MMDA, and then of course DILG para sila nang bahala doon sa mga LGU, yung traffic enforcement group ng mga LGU. I-stop na natin tong practice na nagbibigay ng incentive, meaning nagbibigay ng commission sa bawat ticket na na-issue. Because that will open doors to corruption o extortion. Diba? Bakit natin bigyan ng commission yung bawat ticket na na-issue? Nandiyan MMDA? Ha? Pailan mo kayo ng contempt yan? Biglang lumayas. Para may sinabi siya kay Senator J. Mr. Chair, excuse me. Katabi ko po sila at nagpaalam sa akin. Nakita ko po, nagpaalam sa inyo. Baka Hindi, sila po. may binubulong siya kay JB. Namayan ko siya kasi nakikamay sa akin. Eh. Akala ko magsi-CR lang. Anong paalam sa iyo? Nagpaalam lang sa akin, Mr. Chair, bilang kasama na mauna na siya sa akin. Pero nakita ko po, as a courtesy, galing po dyan eh. Nakita ko po, yung pala, nagkamayan lang po kayo. Tapos umalis na. I'm sorry, Mr. Kasi Chair. meron siyang binubulong kay Sen JB. Kinamayan si Sen JB. Kinamayan ko na rin. Nakikamay sa akin. Alam nga ba naman di ko abutin yung kamay ko na bastos naman ako pag kinamayan ako, kakamayan ko rin. But anyway, next hearing, patawag mo na yung MMDA chairman and then the ALG secretary. Send the